2 taon ng pagiging asawa sa isang pamilyang mayaman, inisip ng babae na sapat na ang magtiis upang mapanatili ang puso ng kanyang asawa. Ngunit nang malaman niyang buntis siya, iyon na ang araw na lihim na nagdaos ng marangyang party sa isang yate ang kanyang asawa upang tanggapin ang kanyang ex. Bilang tugon sa pagtataksil, hindi siya umiyak o nagwawala, kundi tahimik na kinuha ang lahat ng kanyang mga ari-arian, pumirma ng kasunduan sa diborsyo, at naglaho bago nila matanto na nawalan sila ng pinakamahalagang bagay. 2 guhit, 2 mapusyaw na pulang guhit na dahan-dahang lumitaw sa maliit na bintana ng pregnancy test. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang hawak ito. Ang mga mata niya ay hindi makapaniwalang nakatitig sa plastik na pirasong magbabago ng kanyang buong buhay. Buntis ako. Sa loob ng malawak at malamig na banyong gawa sa marmol, ang 4 na salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang himno. Isang himno ng pag-asa. Sa wakas, isang liwanag sa 2 taon ng madilim at malungkot na pagsasama. Ito na marahil ang sagot sa kanyang mga dalangin. Ito na ang magiging tulay para muling mapalapit sa kanya ang asawang si Miguel. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Binitawan niya ang pregnancy test sa ibabaw ng lababo at hinaplos ang kanyang patag pa ring tiyan. May buhay dito sa loob ko, bunga ng pagmamahalan namin ni Miguel. Kahit pamanhid at malamig na ang pakikitungo nito sa kanya, sa mga bihirang pagkakataon na sila'y nagsasama, naroon pa rin ang pag-asa. Dali-dali siyang lumabas ng banyo, ang puso niya'y puno ng pananabik. Kailangang malaman ito ni Miguel ngayong gabi. Ito ang kanilang 2 anibersaryo ng kasal, at bagamat alam niyang malamang ay nakalimutan na naman ito ng kanyang asawa, inihanda pa rin niya ang lahat. Ngunit pagdating niya sa engrandeng dining hall, ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Ang 2 kandila sa gitna ng mesa ay halos tunaw na. Ang steak na niluto niya, ang paborito ni Miguel, ay malamig na sa ibabaw ng mamahaling plato. Ang pulang alak ay hindi man lang nabawasan sa kristal na decanter. Nag-iisa siya, gaya ng dati. Ang malawak na mansyon ng mga Montenegro ay tila isang ginintuang hawla. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang malakas na tik-tak ng lumang grandfather clock sa pasilyo. Bawat tunog ay tila isang paalala sa mga oras na lumilipas na siya'y naghihintay sa wala. Bumuntong hininga si Amara. Marahil ay nasa trabaho pa si Miguel. Babalikan na sana niya ang mesa para mag-umpisang magligpit nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa mula sa study room sa dulo ng pasilyo. Buhay ang puso niya. Nandito siya. Hindi niya ako kinalimutan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Hawak ang magandang balita na tila isang hiyas. Hindi niya itinuloy ang pagpasok. Sa halip ay nanatili sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto. Nais siyang sorpresahin. Ngunit ang narinig niya mula sa loob ay hindi ang pagod na boses ng isang taong galing sa trabaho. Ang boses ni Miguel ay masaya, puno ng sigla. Isang tono na matagal na niyang hindi naririnig na para sa kanya. Yes, everything is set for tonight, sabi ni Miguel sa kausap nito sa telepono. The best champagne, her favorite flowers. It has to be perfect. She deserves nothing less. Sino? Sinong she? Tanong ni Amara sa sarili. Oo, 2 taon din siyang nawala. It's a welcome home party, of course, for Isabella. Isabella. Ang pangalan ay tumusok sa puso ni Amara na parang isang matulis na punyal. Si Isabella Valdez. Ang unang pag-ibig ni Miguel. Ang babaeng mula sa isang pamilyang kasing poderoso ng mga Montenegro. Ang babaeng dahilan kung bakit pakiramdam ni Amara ay isa lamang siyang pamalit. I'll be there soon. I just have to finish something here at home. Ang huling mga salita ay sinabi ni Miguel na may halong pagkainip. Na para bang ang something here at home ay isang abala na nais na niyang matapos. Ang something na yon
ay siya, ang asawa niya, ang anibersaryo nila. Nabitawan ni Amara ang paghinga na hindi niya namalayang pinipigil niya. Ang saya at pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na kirot ng pagkabigo. Tumalikod siya mula sa pinto. Ang mga kamay ay muling napahawak sa kanyang tiyan, ngunit ngayon ay para protektahan ito. Hindi siya iiyak. Hindi ngayong gabi. Nagpasya siya. Pupunta siya sa party na yon. Ipapaalala niya kay Miguel at sa lahat ng tao doon na siya ang asawa. Siya ang Mrs. Montenegro. Pagdating ni Amara sa venue ng party, isang marangyang hotel sa Makati, ang eksena sa loob ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ang lahat ng nasa alta sosyedad ng Maynila ay naroon. Ang hangin ay puno ng tunog ng matatamis na tawanan at pagklink ng mga baso ng champagne. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Miguel katabi, ang isang napakagandang babae na may ngiting matamis. Si Isabela, mukha silang hari at reyna, perpekto para sa isa't isa. Walang sino man ang pumansin sa pagdating ni Amara. Para siyang hangin na dumaan lamang. Naglakad siya palapit sa mag-asawa, bawat hakbang ay mabigat. Bago pa man siya makarating, hinarang na siya ng ina ni Miguel, si Doña Victoria Montenegro. Amara, sabi ng matanda. Ang boses ay nagyayelo. Ang mga matay mapanuri mula ulo hanggang paa. Anong ginagawa mo dito? This is a private event. Asawa po ako ni Miguel. Karapatan kong maparito. Mahinang sagot ni Amra. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Victoria. Asawa? Isa ka lang pampuno sa puwang na iniwan ni Isabela. At ngayong nagbalik na siya, hindi ka na kailangan dito. Look at yourself. You don't belong here. Bumalik ka na lang sa probinsya kung saan ka nanggaling. Bawat salita ay isang dagok. Naramdaman ni Amara ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nilibot niya ang tingin at nakita ang ilang mga bisita na nakatingin sa kanila. Nagbubulungan. Hindi niya pinansin ang biyenan. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Miguel at nagpatuloy sa paglakad. Kailangan niyang makausap ang kanyang asawa. Miguel, tawag niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Lumingon si Miguel. Ang pagkagulat ay malinaw sa kanyang mukha na mabilis na napalitan ng pagkainis. Amara, what are you doing here? It's our anniversary, halos pabulong niyang sabi. Sa sandaling iyon, isang waiter ang tila aksidenteng natabig si Isabela. Bago pa man matapon ang laman ng baso nito, mabilis na kumilos si Miguel. Isinantabi niya si Amara. Ang kamay niya'y marahas na itinulak ang braso ng sariling asawa para lamang harangan at protektahan si Isabela. Watch where you're going. Isigaw ni Miguel sa waiter bago bumaling kay Isabela na may puno ng pag-aalalang tingin. Are you all right, Isa? Hindi nasaktan si Isabela, pero si Amara parang dinurog ang puso. Hindi ang tulak ang masakit. Ito ay ang malamig at walang emosyon na tingin ni Miguel sa kanya. Isang tingin na nagsasabing isa lamang siyang estranghero, isang abala. Iyon na ang huli. Ang huling hibla ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay tuluyan ng naputol. Tumalikod si Amara ng walang imik. Hindi na niya kailangan marinig pa ang anumang paliwanag. Habang naglalakad siya palayo, naririnig niya ang mahinang tawanan ng mga tao, ang mapanuyang boses ni Doña Victoria at ang malambing na boses ni Miguel na nagtatanong kay Isabela kung ayos lang ito. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tapos na ang pag-iyak. Pag-uwi niya sa malaking bahay na hindi niya kailanman naramdamang kanya, diretso siya sa kanilang silid. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang dokumento na matagal na niyang itinago doon. Isang divorce paper. Matagal na itong nakahanda para sa isang gabing tulad nito. Umupo siya sa kama at walang pag-aalinlangang pinirmahan ito. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit sa full-length mirror.
Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang babaeng pagod na sa pagmamahal at paghihintay. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, sa lugar kung saan ang isang maliit na sikreto ay nagsisimula ng mabuhay. Isang malamig at determinado ang kanyang boses nang siya'y bumulong sa katahimikan ng kwarto. Anak, aalis tayo dito. Madaling araw na nang makauwi si Miguel Montenegro. Ang amoy ng mamahaling pabango at champagne ay nananatili pa rin sa kanyang damit. Isang alaala ng matagumpay na gabing nagdaan. Masaya siya. Matagal-tagal na rin mula nang gumaan nang ganito ang kanyang pakiramdam. At alam niya kung sino ang dahilan. Si Isabela. Ang pagbabalik nito ay tila isang sariwang hangin. Ngunit ang gaan ng kanyang pakiramdam ay nagsimulang maglaho nang pumasok siya sa pinto ng mansyon. Isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang ilaw sa dining hall ay nakabukas pa at doon, sa ibabaw ng mahabang mesa, nakita niya ang hapunan na inihanda para sa dalawa. Malamig na, hindi nagalaw. Kumunot ang noo ni Miguel. Isang pamilyar na inis ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang eksena ni Amara sa party. Ang pag-alis nito nang walang paalam. At ngayon ito, isang tahimik na pagtatampo. Napakabata talaga. Elena, malakas niyang tawag sa kasambahay. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang nagmamadaling Elena ang lumabas mula sa kusina. Ang mukha'y nagpapakita ng pag-aalala. Sir Miguel, buti po'y nakauwi na kayo. Nasaan si Amara? Tanong. Ang tono'y hindi nagtatanong kundi nag-uutos. Sabihin mo sa kanya, kung ano man ang drama niya, itigil na niya. Pagod ako. Pero sir, nag-aalangang sabi ni Elena. Hindi po namin alam. Pagkatapos po niyang umuwi galing sa party, hindi na po namin siya nakita. Akala po namin ay nasa silid lang ninyo. Nawala ang nangiti sa mukha ni Miguel. Walang imik siyang tinalikuran ang kasambahay at mabilis na umakyat sa kanilang silid sa ikalawang palapag. Inaasahan niyang dadatnan si Amara na nakahiga sa kama, nagtutulog-tulugan, naghihintay ng suyong hindi niya ibibigay. Ngunit ang silid ay walang tao, malinis at maayos na para bang walang gumamit. Binuksan niya ang pinto ng banyo. Walang tao. Ang tanging kakaiba ay ang pregnancy test na nakapatong sa lababo. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang inis ay napalitan ng pagkalito. Saan naman pupunta ang babaeng iyon sa ganitong oras? Lumapit siya sa walk-in closet. Iniisip na baka kumuha lang ito ng ibang damit. Ngunit nang buksan niya ang malaking pinto nito, isang malamig na pakiramdam ang biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang kalahati ng closet, ang parte ni Amara, ay walang laman. Wala ang mga damit. Wala ang mga sapatos. Wala ang mga bag. Ang tanging naiwan ay ang wedding gown nilang dalawa na nakasilid pa sa proteksyon nitong lalagyan. Isang multo ng pangakong matagal nang napako. Parang may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Mabilis niyang nilibot ng tingin ang kwarto. At doon, sa ibabaw ng kanyang bedside table, may isang puting sobre. Nanginginig ang kamay niyang kinuha iyon. Sa loob ay isang papel, divorce papers, at sa pinakailalim na linya, nakasulat ang isang pirma na alam niya, Amara Reyes. Ang pagkakasulat ay hindi nanginginig. Ito ay buo, formal at pinal. Tinitigan niya ito ng matagal, hindi makapaniwala. Nag-file siya ng divorce, si Amara. Ang mahinhin at laging sumusunod na si Amara, isang pakiramdam ng kawalan ang biglang tumama sa kanya. Hindi ito sakit, hindi ito lungkot. Ito ay isang nakakainis na pagkatanto na isang bagay na inaakala niyang pag-aari niya ay bigla na lang nawala. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Amara. Ring lang ito ng ring.
Bago mapunta sa voicemail, sinubukan niya ulit at ulit. Ganoon pa rin. Ang sunod niyang tinawagan ay si Sofia, ang matalik na kaibigan ni Amara. Hello? Sagot ni Sofia, ang boses ay tila bagong gising. Sofia, it's Miguel. Kasama mo ba si Amara? Diretsong tanong niya. Narinig niya ang biglaang pagbabago sa paghinga ni Sofia sa kabilang linya. Haha? Miguel? Hindi. Bakit? May problema ba? Umalis siya ng bahay. Nag-iwan siya ng divorce papers. Sabi ni Miguel, ang bawat salita ay mabigat. May sinabi ba siya sa'yo kung saan siya pupunta? Isang mahabang katahimikan. Wala. Wala siyang sinabi sa akin. Sagot ni Sofia. Ngunit ang pag-aalinlangan sa boses nito ay hindi maitago. Masyadong mabilis ang kanyang pagtanggi. Sigurado ka? Giit ni Miguel. Sofia, alam kong malapit kayo sa isa't isa. Wala nga, Miguel. Pasensya na. Mabilis na sabi ni Sofia. Kailangan ko nang ibaba ito. At bago pa man makasagot si Miguel, pinatay na nito ang tawag. Lalong kumunot ang noo ni Miguel. Nagsisinungaling si Sofia. Alam niya. Bumaba siya at naabutan ng kanyang ina, si Doña Victoria, na nagkakape sa sala. Tila hinihintay siya nito. Finally, sabi ng matanda, isang matagumpay na ngiti ang nasa labi. Nalaman ko na ang balita. Mabuti naman at natauhan na ang babaeng iyon na umalis. Hindi naman talaga siya nababagay sa pamilyang ito. Ma, this is not the time. Iritableng sagot ni Miguel. Hindi. Ito ang pinakamagandang pagkakataon, Miguel. Giit ni Doña Victoria, ang mga matay nagniningning. Isabella is back. Ito na ang pagkakataon mong itama ang lahat. Isang Montenegro para sa isang Valdez. Perpekto. Hindi sumagot si Miguel. Tinalikuran niya ang kanyang ina. Ang pagbanggit sa pangalan ni Isabella ay hindi nagdulot ng kasiyahan sa kanya ngayon. Ang tanging nasa isip niya ay ang pirma ni Amara sa papel. Ang walang lamang closet, ang kasinungalingan sa boses ni Sofia. Lumipas ang mga araw. Ang inis ni Miguel ay naging pagkalito. Ang pagkalito ay naging pag-aalala. Ang katahimikan sa mansyon ay hindi na payapa. Ito'y nakakabingi. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng presensya ni Amara na ngayon ay wala na. Ipinag-utos niya sa kanyang mga tauhan na hanapin ito. Tinawagan niya ang lahat ng posibleng kamag-anak nito. Walang nakakaalam. Walang nakakita. Sa ikalimang araw, sumuko na siya sa sariling kakayahan. Tinawagan niya ang isang pribadong investigador. Hanapin mo ang asawa ko, utos niya. I will pay any amount. Makalipas ang isa pang linggo, tumawag ang investigador. Sir Miguel, sabi ng lalaki sa kabilang linya. May update na po ako. Nasaan siya? Tanong agad ni Miguel, napabangon mula sa kanyang upuan sa opisina. Sir, yun na nga po ang problema. Sinuri na namin ang lahat. Mga airport, mga bus terminal, mga bangko, maging ang mga kamag-anak niya sa probinsya. Walang bakas ni Mrs. Reyes. What do you mean walang bakas? Tumaas ang boses ni Miguel. Nag-aalangan ng investigador. Sir, sa tagal ko na po sa trabahong ito, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Para pong naglaho na lang siya sa hangin. Nabitawan ni Miguel ang telepono. Napaupo siya pabalik sa kanyang silya, ang mga matay nakatitig sa kawalan. Naglaho? Paanong mangyayari iyon? Sa unang pagkakataon, isang tunay na takot ang kanyang naramdaman. Isang takot na baka ang babaeng palagi niyang binabaliwala ay tuluyan nang nawala. 6 na linggo. 6 na linggo na ang nakalipas mula nang talikuran ni Amara ang buhay na akala niya ay para sa kanya. Ang marangyang mansyon sa Maynila ay napalitan ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na bayan sa Batangas. Ang ingay ng siyudad ay napalitan ng himig ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Dito kasama ang kanyang tia Elena, kapatid ng kanyang yumaong ina. Unti-unti niyang sinimulang buuin muli ang kanyang sarili.
Ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang paglalakad sa dalampasigan. Ang malamig na buhangin sa kanyang mga talampakan at ang amoy alat ng hangin ay tila gamot na humihilom sa kanyang mga sugat. Habang pinapanood niya ang pagsikat ng araw, ang isang kamay niya ay laging nakahawak sa kanyang tiyan na ngayon ay may bahagya ng umbok. "Good morning, baby," madalas niyang ibulong. "Ganda ng umaga, di ba?" Ito ang kanyang bagong buhay. Simple at payapa. Nag-umpisa siyang gumawa ng mga handcrafted na palamuti gamit ang mga kabibe at kahoy na napupulot niya sa dalampasigan. Ibinenta niya ang mga ito sa isang maliit na stall sa lokal na pamilihan. Hindi ito malaki, ngunit sapat na para sa kanya. Sapat na para maramdaman niyang mayroon siyang sarili. Ngunit ang kapayapaan sa umaga ay madalas binabasag ng mga anino ng gabi. Isang gabi, nagising siyang humihingal, ang dibdib ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Sa kanyang panaginip, bumalik na naman siya sa gabing iyon. Nakita niya ulit ang malamig na mga mata ni Miguel. Narinig ang mapanuyang tawa ni Doña Victoria at naramdaman ang sakit ng pagtulak ng kanyang asawa para protektahan ng ibang babae. Napabalikwas siya ng bangon at napahawak sa kanyang tiyan. "Shh, baby, it's okay. Panaginip lang yon. Ligtas tayo dito." Ngunit ang takot ay totoo. Ang sugat ay sariwa pa rin. Alam niyang hindi pa siya tuluyang magaling. Isang araw, habang namimili siya ng mga prutas sa palengke, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. "Amara, Amara Reyes, ikaw ba yan?" Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nakangiti sa kanya. Matangkad ito, may maamong mukha at suot ang isang puting polo. Sandali siyang nag-isip bago niya ito nakilala. "David?" Hindi makapaniwalang tanong niya. "David Serrano?" "Ako nga." Masayang sabi ng lalaki. "Grabe, ang tagal na. College pa tayo huling nagkita, ah. Anong ginagawa mo dito sa Batangas?" Si David ay dati niyang kablak sa kolehiyo. Isang mabait at matalinong estudyante na laging handang tumulong. Ang makita siya ngayon ay parang isang piraso ng masayang nakaraan na biglang sumulpot sa kanyang kasalukuyan. "Dito na ako. Nakatira," sagot ni Amara sa Mara. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Ikaw? Akala ko nasa Maynila ka." "Bumalik ako dito pagkatapos ng residency. Dito ako sa local health center, nagtatrabaho bilang doktor." Paliwanag ni David. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Napansin nito ang daladalang bayong ni Amara. "Tulungan na kita dyan." Hindi na nakatanggi si Amara. Habang naglalakad sila, hindi na iwasang mapansin ni David ang bahagyang pagbabago sa pangangatawan ni Amara at ang maingat nitong paglalakad. Bilang isang doktor, ang mga senyales ay pamilyar sa kanya. "Pasensya na kung prangka ako, Amara," mahinang sabi ni David nang malapit na sila sa bahay ng tiyahin niya. "Pero, nagdadalang tao ka ba?" Ang tanong ay direkta, ngunit walang bahid ng panghuhusga. Biglang nahiya si Amara. Tumango na lamang siya bilang sagot. Isang mainit na ngiti ang ibinigay ni David. "Congratulations! Kung kailangan mo ng anumang tulong o check-up, huwag kang mag-atubiling pumunta sa klinik. Nandito lang ako." Ang alok niya ay simple, ngunit para kay Amara, ito'y isang malaking bagay. Sa loob ng maraming linggo, mag-isa niyang dinadala ang kanyang sikreto. Ang magkaroon ng isang taong nakakaalam, isang kaibigan, ay isang malaking ginhawa. Kinabukasan, gaya ng ipinangako, dumaan si David sa bahay nila. May dala itong isang maliit na paper bag. "Para sa'yo," sabi niya. Iniabot ito kay Amara. "Mga prenatal vitamins, mahalaga yan para sa'yo at sa baby." Napatingin si Amara sa mga bitamina. Isang simpleng bagay, ngunit walang sino man ang gumawa nito para sa kanya. Ni minsan, hindi niya naramdaman ang ganitong klaseng pag-aalaga mula kay Miguel. Isang mainit na likido,
ang biglang namuo sa kanyang mga mata. "Salamat, David." "Sobra," sabi niya. Ang boses ay garalgal. "Walang anuman, Amara. Magkaibigan tayo, di ba?" Sagot ni David. Ang nangiti hindi nawawala. Sa mga sumunod na araw, naging regular na bisita si David. Minsan, may dala siyang prutas. Minsan naman, gusto lang niyang kumustahin si Amara. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng gaan sa puso ni Amara. Nagsimula siyang ngumiti ulit, isang nangiting umaabot na sa kanyang mga mata. Ang pag-asa ay nagsimulang mamukadkad sa kanyang puso. Isang hapon, habang tinutulungan niya ang kanyang tia Elena na magtupi ng mga damit sa sala, masayang nag-i-scroll ang matanda sa tablet nito. "Nako, itong mga artista talaga sa Maynila. Ang gaganda ng buhay," sabi ng kanyang tiyahin. Ipinapakita sa kanya ang screen. Ngunit hindi artista ang nakita ni Amara. Ito ay isang pamilyar na mukha. Ang mukha ng lalaking pilit niyang kinakalimutan. Ang headline sa isang sikat na gossip website ay malinaw at matalim. Business tycoon Miguel Montenegro and socialite Isabella Valdez spotted having an intimate dinner. Is the former power couple back together? Sa larawan, nakangiti si Miguel habang nakikipag-usap kay Isabella sa isang mamahaling restaurant. Mukha siyang masaya. Mukha siyang kontento. Mukhang hindi niya hinahanap ang asawang nawawala. Biglang nanikip ang dibdib ni Amara. Ang kapayapaan na unti-unti niyang itinatayo ay biglang gumuho. Ang pag-asa na namumuo ay biglang natuyo. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, na para bang pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa sakit na muli niyang naramdaman. Ang sugat na akala niya ay nagsisimula ng maghilom ay biglang kumirot, mas malalim at mas masakit kaysa dati. Ang flash ng kamera ay panandali ang sumilaw sa mga mata ni Miguel. Ngumiti siya, isang ngiting sanay ng isuot, na parang isang mamahaling maskara. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak, isang kilos ng pakikitos kay Isabella, na tumugon naman ng isang matamis at mapang-akit na ngiti. Para sa lahat ng nakatingin, para sa lahat ng babasa ng mga gossip column kinabukasan, sila ang perpektong magkapares. Isang hari na muling natagpuan ng kanyang reyna, ngunit sa likod ng maskara, sa likod ng mga ngiti, si Miguel Montenegro ay nalulunod sa isang dagat ng katahimikan. "You seem distracted tonight, Miggy," puna ni Isabella. Ang boses ay malambing, ngunit may bahid ng panunuri. Inabot nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. "Is everything all right?" "Of course," mabilis niyang sagot. Pinipilit ang sarili na ituon ng atensyon sa babaeng nasa harapan niya. "I'm just enjoying your company. It's been a while." Pero kasinungalingan yon. Habang nagsasalita si Isabella tungkol sa kanyang mga naging karanasan sa New York, ang isip ni Miguel ay lumilipad sa ibang lugar. Ang tawa ni Isabella ay malakas at puno ng kumpiyansa, ngunit ang hinahanap ng kanyang pandinig ay ang mahinhing tawa ni Amara. Ang pag-uusap nila ay tungkol sa negosyo, sa mga party, sa mga taong kilala nila. Ngunit ang hinahanap niya ay ang simpleng katahimikan na kasama si Amara. Isang katahimikang dati kinaiinisan niya, ngunit ngayon ay pinanabika. "Speaking of business," sabi ni Isabella, ang mga matay biglang naging mas seryoso. "Narinig ko ang tungkol sa bago ninyong project, the Meridian Towers. It sounds very ambitious. Paano ninyo balak i-secure ang mga environmental permits para doon?" Biglang natigilan si Miguel. Ang The Meridian Towers ay isang internal code name. Hindi pa ito inilalabas sa publiko. Paano nalaman ni Isabella? "It's a complex project," maingat niyang sagot. Isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. "Where did you hear about it?" Isang mabilis na ngiti ang isinagot ni Isabella. Tila walang anumang mali siya. "Oh, you know, the walls have ears in this city. I just heard it from a friend. I'm just curious. I want to see you succeed, of course." Tumango na lang si Miguel.
Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naroon na. Kinabukasan, sa kanyang malawak na opisina sa tuktok ng Montenegro Tower, ang pakiramdam ng pagkabalisa ay lalong lumala. Ang mga numero sa financial report sa harap niya ay lumalabo. Ang mga tawag mula sa kanyang sekretarya ay tila nanggagaling sa malayo. Kinuha niya ang isang lapis at isang piraso ng papel. Nais niyang i-doodle lang para maibaling ang kanyang atensyon. Ngunit ang kanyang kamay ay tila may sariling isip. Ang mga guhit ay naging kurba. Ang mga kurba ay naging hugis. Isang pares ng malungkot na mata. Isang maliit na ilong. Isang labi na laging bahagyang nakaawang na para bang may gustong sabihin ngunit pinipiling manahimik na lang. Nang matapos niya, tinitigan niya ang kanyang ginawa. Ang mukha ni Amara. Napabuntong hininga siya ng malalim at itinapon ang papel sa basurahan. Bakit? Bakit ngayon pa siya hinahanap-hanap ng kanyang isipan? Maraming beses na siyang nag-iisa sa opisina, ngunit ngayon lang niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng salitang walang laman. Naalala niya ang mga pagkakataong bigla na lang papasok si Amara sa kanyang opisina, hindi para manggulo, kundi para lang maglapag ng isang tasa ng mainit na kape sa kanyang mesa, sasabayan ng isang mahiyain ngiti bago tahimik na umalis. Mga simpleng bagay, mga bagay na hindi niya pinansin, mga bagay na ngayon ay hinahanap-hanap niya na parang isang taong uhaw sa disyerto. Nang gabing iyon, sa halip na umuwi sa mansyon kung saan naghihintay ang kanyang ina at posibleng si Isabela, nagpaiwan siya sa opisina. Hindi niya kayang harapin ang katahimikan ng bahay na dati tahanan din ni Amara. Sa hindi malamang dahilan, napadpad siya sa maliit na reading nook na ipinagawa ni Amara sa isang sulok ng kanilang silid. Bihira niya itong puntahan, ngunit ngayon, umupo siya sa maliit na silyang naroon. May isang maliit na estante ng libro, puno ng mga nobelang paborito nito. Sa ilalim ng estante, may isang maliit na kahon. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob ay isang maliit at simpleng kwaderno. Isang diary. Nag-atubili siya. Ito ay pribado. Ngunit ang pangungulila at ang pagnanais na maintindihan ng lahat ay mas nanaig. Binuklat niya ito sa isang pahina na may petsang minarkahan. Ang unang anibersaryo nila. December 16. Basa niya sa sulat kamay ni Amara. 1 taon na kami ni Miguel. Hindi niya naalala. May business meeting daw siya hanggang gabi. Pero okay lang. Nagluto pa rin ako ng paborito niya at naghintay. Kahit sa pagtulog na lang niya ako nakita, masaya pa rin ako. Ang makita lang siyang natutulog sa tabi ko. Sapat na. Alam kong balang araw, makikita niya rin ako. Hindi lang bilang asawa sa papel, kundi bilang ako, bilang si Amara. Umaasa pa rin ako. Isinara ni Miguel ang diary na para bang napapaso. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang blok ng semento. Ang babaeng inakala niyang simple at walang imik ay may isang buong mundo pala sa kanyang kalooban. Isang mundong umiikot sa kanya, sa isang pag-ibig na bulag niyang binaliwala. Ang pagsisisi ay dumating na parang isang malaking alon. Tinatangay ang lahat ng kanyang pagmamataas at pagkainis. Mali siya. Sobrang mali. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa pribadong imbestigador. Sir, may nakuha kaming lead. Hindi ito kumpirmado, pero kailangan ninyong makita. Sa ilalim ng text ay isang kalakip na larawan. Binuksan niya ito. Ang larawan ay malabo, kuha mula sa malayo. Ngunit ang babaeng nakatalikod, ang hubog ng kanyang katawan, ang buhok na hanggang balikat, pamilyar ito. Nakikipag-usap ito sa isang lalaki sa labas ng isang maliit na klinik o tindahan. Ang babae ay dahan-dahang lumingon, at kahit malabo, kahit isang anino lamang ang kanyang mukha, kinilala ito ng puso ni Miguel bago pa man ito maproseso ng kanyang isipan. Si Amara. Isinuom niya ang larawan, ang daliri nanginginig sa screen ng telepono.
Halos maging pixelated ang imahe, ngunit naroon pa rin ang paraan ng pagtabingi ng kanyang ulo kapag siya'y nakikinig. Ang bahagyang pagkurba ng kanyang mga labi bago siya tuluyang ngumiti. At nakangiti siya. Isang ngiting payapa at totoo, ang uri ng ngiti na matagal nang ipinagkait ni Miguel sa kanya. At ang nangiting iyon ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa lalaking kausap niya. Isang lalaking nakangiti rin pabalik sa kanya. Ang mga matay puno ng pag-aalaga na kahit sa malabong larawan ay kitang-kita. Isang apoy ang biglang nag-alab sa dibdib ni Miguel. Hindi ito inis, hindi ito galit. Ito ay isang bagay na mas primal. Selos. Isang matinding pakiramdam ng pag-aari sa isang bagay na kusa niyang binitawan. Paano niya nagawang ngumiti ng ganyan para sa iba? Ang babaeng nagsulat sa diary na handang maghintay sa kanya. Natagpuan na ba niya ang taong hindi niya kailangang hintayin? Ang pagsisisi na naramdaman niya kanina habang binabasa ang diary ay nahaluan ngayon ng isang desperadong takot. Ang takot na baka huli na ang lahat. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis niyang tinawagan ang numero ng investigador. Nasaan to? Anya, ang boses ay mariin at walang paligoy-ligoy. Batangas po, Sir Miguel. Isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Isasend ko po sa inyo ang eksaktong lokasyon, sagot ng investigador. Good, sabi ni Miguel. Patuloy mo siyang bantayan mula sa malayo. Huwag kang magpapakita. Huwag mo siyang lalapitan. Understood? Yes, sir. Understood. Pagkababa niya ng telepono, tumayo si Miguel. Ang pagod at pangungulila na kanina'y bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang malinaw na determinasyon. Tinitigan niya ang malawak at walang laman na opisina. Ang lahat ng ito, ang toring ito na nagtataglay ng kanyang pangalan, ang bilyon-bilyong pisong kayamanan, ang kapangyarihan, lahat ay tila walang kabuluhan. Mga anino lamang. Ang tanging totoo, ang tanging mahalaga, ay ang babaeng nasa malabong larawan. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at ang kanyang coat. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung may karapatan pa ba siyang humarap dito. Ang tanging alam niya ay kailangan niya itong makita. Kailangan niyang malaman. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Miguel Montenegro ay gumawa ng isang desisyon na hindi para sa kumpanya, hindi para sa kanyang ina, at hindi dahil sa obligasyon, isang desisyon na para lamang sa kanyang puso. Pupuntahan niya ito. Ang larawan ni Miguel at Isabela ay tila isang multong bumabagabag kay Amara sa mga sumunod na araw. Pilit niyang iwinawaksi ito sa kanyang isipan. Ibinubuhos ang kanyang atensyon sa paggawa ng mga palamuti at sa pag-aalaga sa kanyang sarili para sa kapakanan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan, tila may ibinubulong itong paalala ng sakit at kataksilan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bagong disenyong kabibe sa beranda, isang tricycle ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Hindi niya ito pinansin. Iniisip na baka sa kapitbahay lang ito. Ngunit nang makarinig siya ng mga yabag na palapit sa kanilang bakuran at isang pamilyar, nag-aalangang boses na tumawag sa kanyang pangalan, ang mga kabibe sa kanyang kamay ay biglang nanginig. Amara, dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo sa ilalim ng init ng araw, ang babaeng huli niyang inaasahang makita sa lahat ng lugar. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong kasama niyang lumaki. Ang taong tumalikod sa kanya, si Sofia Castillo. Magulo ang buhok nito, namumugto ang mga mata, at ang mamahaling damit na suot ay lukot na. Tila galing pa ito sa isang malayong biyahe. Malayo sa makisig at laging masayang si Sofia na kanyang kilala. Ngunit ang awa ay hindi ang unang emosyong naramdaman ni Amara.
Ito ay isang malamig na pader ng galit. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Amara. Ang boses ay walang emosyon, ngunit matigas na parang bato. Amara, mag-usap tayo. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Sofia, humakbang ito palapit. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sagot ni Amara, umatras siya. Paano mo nalaman na nandito ako? Nagtanong-tanong ako sa mga pinsan mo sa probinsya. Amara, kailangan mong makinig sa akin. Pakiusap. Ang pagmamakaawa sa boses ni Sofia ay halos bumasag sa puso ni Amara, ngunit pinigilan niya ang sarili. Naalala niya ang lahat, ang mga hindi sinasagot na tawag, ang mga kasinungalingan, ang pakiramdam na mag-isa niyang hinarap, ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Makinig! Mapait nang ngumiti si Amara. Saan ka noong kailangan kitang kausap, Sofia? Saan ka noong gumuhoong ang mundo ko? Oo nga pala. Pinoprotektahan mo ang sarili mo. Kaya ngayon, umalis ka na. Pinoprotektahan ko naman ang sarili ko at ang anak ko. Ang huling mga salita ay tila isang malakas na sampal kay Sofia. Nanlaki ang mga mata nito at napatingin sa tiyan ni Amara. Ngunit sa halip na magtanong, mas lalo itong napahagulgol. Bigla itong lumuhod sa damuhan. Ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Patawarin mo ko, Amara. Patawarin mo ko. Hikbi nito. Wala akong pagpipilian. Ang eksena ay sobrang kaawa-awa. Kaya't kahit si Tia Elena na nakasilip mula sa bintana ay hindi malaman ang gagawin. Ngunit si Amara ay nanatiling matatag kahit ang puso niya ay unti-unti nang lumalambot. Laging may pagpipilian, Sofia, mariin niyang sabi. Hindi sa pagkakataong ito. Sigaw ni Sofia. Itinaas nito ang kanyang mukha na basang-basa ng luha. Kinuha nito ang kanyang telepono. Mula sa bulsa, ang mga kamay ay nanginginig. Tingnan mo to. Tingnan mo kung bakit wala akong nagawa. Ipinakita niya kay Amara ang screen ng telepono. Isang serye ng mga text message mula sa isang numerong hindi nakasave, ngunit alam ni Amara kung kanino galing. Kay Isabella. Isabella, I need to know where she is. Now. Isabella, don't even think about ignoring me, Sofia. Naaalala mo pa ba ang nangyari sa huli mong trabaho sa accounting firm? Sayang, di ba? Isang maliit na pagkakamali lang. Isabella, one wrong move and everyone will know what you did. Your career will be over. Find Amara or else. Napahawak sa bibig si Amara. Ang sikreto ni Sofia. Ang isang pagkakamali nito noong kabataan pa lamang sila. Isang maliit na halaga ng pera na nawala sa kumpanya na pilit nitong tinakpan. Iyon ang dahilan kung bakit ito biglang umalis sa una nitong trabaho. Iilang tao lang ang nakakaalam at hindi niya maintindihan kung paano ito nalaman ni Isabella. Paano? Bulong ni Amara. Hindi ko alam. Umiiling na sagot ni Sofia. Pero ginamit niya yon laban sa akin. Pinilit niya akong sabihin sa kanya ang lahat ng alam ko tungkol sa'yo. Pinilit niya akong magsinungaling kay Miguel noong tumawag siya. Araw-araw, tinatakot niya ako. Amara, maniwala ka sa akin. Ayoko sanang gawin iyon, pero natakot ako. Ang pader na itinayo ni Amara sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang gumuho. Ang galit ay napalitan ng pagkagulat at ang pagkagulat ay napalitan ng awa. Ang kanyang matalik na kaibigan ay hindi isang taksil. Isa rin pala itong biktima. Dahan-dahan siyang lumapit at tinulungang tumayo si Sofia. Inalalayan niya ito, papasok sa bahay at pinaupo sa sofa. Pero bakit? Bakit niya ginagawa ang lahat ng to? Tanong ni Amara habang kinukuha niya ito ng isang basong tubig. Dahil lang ba kay Miguel? Umiling si Sofia. Ang mga matay puno pa rin ng takot. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at huminga ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Noong una, akala ko rin.
sabi ni Sofia. Ang boses ay nanginginig pa rin. Pero may mga naririnig ako. May mga napapansin ako sa mga kilos niya. Hindi simple ang lahat ng ito. Tumingin si Sofia ng diretso sa mga mata ni Amara. Ang kanyang tingin ay puno ng isang kagyat na babala. Hindi si Miguel ang habol niya, Amara. May iba siyang pakay. Isang bagay na may kinalaman sa pagbagsak ng pamilya Valdez. Maraming taon na ang nakalipas. Ang biyahe papuntang Batangas ay tila isang karera laban sa oras para kay Miguel. Kahit hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahabol, ang imahe ni Amara na nakangiti sa ibang lalaki ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang matulis na tinik na bumabaon sa kanyang pagkalalaki at sa kanyang puso na ngayon lang niya natutunang pakinggan. Hindi siya nagpakita kaagad. Ipinark niya ang kanyang itim at makintab na sasakyan sa isang lugar na hindi kapansin-pansin, malayo sa bahay kung saan sinabi ng investigador na nanunuluyan si Amara. Mula doon, naglakad siya. Suot ang isang simpleng polo shirt at salaming pang-araw. Sinusubukang magmukhang isang ordinaryong turista at hindi isang bilyonaryong naghahanap ng kanyang nawawalang asawa. Natagpuan niya ang sarili sa tapat ng isang maliit na health center. At doon, sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga, nakita niya sila. Si Amara ay nakaupo sa isang bangko. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na halata na ang paglaki. Ang kanyang mukha ay payapa, mas may kulay, at mas masaya kaysa sa huling ilang taon nilang pagsasama. Sa tabi niya, nakatayo ang lalaki mula sa litrato. Inabutan nito si Amara ng isang bote ng tubig at tumawa silang dalawa sa isang bagay na sinabi nito. Isang nag-aapoy na pader ng selos ang biglang itinayo sa paligid ng puso ni Miguel. Ganun na ba siya kadaling palitan? Ang 2 taon nilang pagsasama, binaliwala na lang ba niya ng ganoon kabilis? Ang bawat tawa nila ay parang isang insulto. Ang bawat maalagang kilos ng lalaki ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang paalala sa lahat ng mga bagay na hindi niya nagawa para kay Amara. Ang unang instinct ni Miguel ay sugurin sila. Ang kunin ang nararapat na sa kanya. Ang hilahin si Amara palayo sa lalaking iyon, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Anong karapatan niya? Ipinagtabuyan niya ito. Pinili niya si Isabela, iniwan niya ito. At ngayon, heto siya. Nagmamasid mula sa malayo na parang isang duwag. Isang malalim na pagsisisi ang pumalit sa kanyang selos. Pagsisisi dahil hindi siya ang dahilan ng ngiting iyon. Pagsisisi dahil ang kapayapaan sa mga mata ni Amara ay natagpuan nito sa panahong wala siya. Tumalikod si Miguel bago pa man siya makita. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang investigador na nagbabantay kay Amara. Iba ang nasa isip niya. I need a full background check on Isabela Valdez. Utos niya sa kanyang pinagkakatiwalaang chief of security sa kabilang linya. Everything! Her finances, her activities in New York for the past 2 years, her associates. I want it on my desk by tomorrow. No excuses. Ang pagdududa na nagsimula noong gabing nabanggit ni Isabela ang The Meridian Towers ay lumaki na ngayon at naging isang ganap na hinala. Ang mga piraso ng palaisipan ay hindi magkakatugma. Ang pagbabalik ni Isabela, ang biglaang pag-alis ni Amara, ang babala ni Sofia na nakwento sa kanya ng investigador na nakarinig ng pag-uusap ng dalawa. Mayroong isang malaking larawan dito na hindi niya nakikita. Pagka-uwi niya sa Maynila ng gabing iyon, sinalubong siya ng kanyang ina. Miguel, nasaan ka na namang galing? Tanong ni Doña Victoria. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Kanina pa tumatawag si Isabela. Hinahanap ka. May inihanda siyang business proposal na gusto niyang ipakita sa'yo. I'm tired, ma. Walang ganang sagot ni Miguel.
Nilampasan niya ito. Tired? Hindi ka pwedeng mapagod ngayon. Giit ng kanyang ina. Sinundan siya nito. Ito na ang pagkakataon natin. Ang pamilya Valdez ay may mga koneksyon pa rin sa Europa. Malaki ang maitutulong nila para sa expansion ng Montenegro Corp. Humarap si Miguel sa kanyang ina. Ang kanyang mga matay malamig at seryoso. Bakit ninyo siya gustong-gusto para sa akin, ma? Dahil ba sa negosyo? O may iba pang dahilan? Natigilan si Doña Victoria. Anong klaseng tanong yan? Dahil nababagay siya sa'yo. Hindi tulad ng probinsyanang yon na wala man lang maibigay na karangalan sa pangalan natin. Tinulungan niyo ba siyang bumalik? Diretsong tanong ni Miguel. Ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ina ay sapat ng sagot. I may have helped with her plane ticket and accommodations. Pag-amin nito. Para naman sa'yo ang lahat ng ito, anak. Para itama ang mga bagay-bagay. Itama ang mga bagay-bagay? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Miguel. O para lalo pang guluhin? Tinalikuran niya ang kanyang ina na hindi na hinintay pa ang sagot. Alam na niya. Ang kanyang ina, sa kagustuhang mapanatili ang estado ng kanilang pamilya, ay naging isang kasangkapan sa kung anumang plano ang mayroon si Isabela. Kinabukasan, gaya ng kanyang inutos, ang report tungkol kay Isabela ay nasa kanyang mesa na. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang kanyang dugo ay unti-unting lumalamig. Si Isabela ay nagsinungaling. Hindi siya naging matagumpay na art curator sa New York. Ang totoo, baon ito sa utang. Ang gallery na sinasabi niyang pinagtatrabahuhan ay nagsara 1 taon na ang nakalipas dahil sa bankruptcy. May mga record din ito ng pakikipag-ugnayan sa mga kilalang corporate raiders at mga taong may kaduda-dudang reputasyon sa mundo ng pananalapi. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. At habang pinag-aaralan niya ang mga dokumento, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang pag-uusap nila ni Isabela, ilang gabi na ang nakalipas. You know, Miggy, sabi nito habang nakatingin sa skyline ng Makati mula sa bintana ng restaurant, my father always said that the Montenegro Empire was built on the ashes of smaller companies. He admired your grandfather's ruthlessness. Noon, inakala niyang isa lamang iyong papuri. Ngayon, ang mga salitang iyon ay may mas madilim na kahulugan. Kinuha niya ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang security chief para sa isa pang utos. Ngunit bago pa man niya ito magawa, dumaan siya sa tapat ng opisina ng isa sa kanyang mga executive. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at narinig niya ang boses ni Isabela mula sa loob. Nakikipag-usap sa telepono. Tila galit ito. I don't care what you have to do, mariing sabi ni Isabela sa kausap nito. The plan has to be executed at the charity gala. Montenegro Corporation will pay for what they did to my father. Napatigil si Miguel. Ang kanyang hininga ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Ang huling piraso ng palaisipan ay bumagsak sa lugar. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Hindi ito tungkol sa pangalawang pagkakataon. Ito ay paghihiganti. Paghihiganti? Ang salitang binitawan ni Sofia ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan nilang dalawa, mabigat at puno ng panganib. Naupo si Amara sa tabi ng kanyang kaibigan. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik, sinusubukang hanapin ang kahulugan sa mga salitang yon. Ang pagbagsak ng pamilya Valdez. Inulit ni Amara na parang isang bulong. Naalala niya ang mga kwentong narinig niya mula sa alta sosyedad. Ang Valdez Shipping, isa sa mga pinakamalaking kumpanya noon, ay biglang bumagsak. Maraming haka-haka, kesyo nalugi, kesyo may maling pamamalakad. Ngunit ang pinakamatunog na bulong-bulungan ay may kinalaman daw ito sa isang agresibong hostile takeover na isinagawa ng lolo ni Miguel, isang legal ngunit brutal na maniobra sa mundo ng korporasyon. Sinabi sa akin ni Isabela na yun daw ang sumira sa kanilang pamilya.
Patuloy ni Sofia ang boses ay nanginginig pa rin sa takot. Namatay ang kanyang ama sa atake sa puso ilang buwan matapos malugi. Sinisisi niya ang mga Montenegro para sa lahat. Biglang nagliwanag ang lahat sa isipan ni Amara. Ang mga piraso ng palaisipan na dati magkakahiwalay ay bigla na lang nagkadugtong-dugtong, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Ang pagbabalik ni Isabela ay hindi nagkataon lamang. Ang kanyang interes sa mga proyekto ng Montenegro Corp ay hindi dahil sa simpleng kuryosidad. Ang paggamit niya sa sikreto ni Sofia ay hindi lang para paghiwalayin sila ni Miguel. Lahat ay parte ng isang mas malaki at mas madilim na plano. Ang charity gala, sabi ni Amara, ang mga matay ng lalaki sa pagkatanto. Ang taunang gala ng Montenegro Foundation. Narinig ko sa usapan ni na Miguel noon na iyon ang pinakamalaking event ng taon para sa kanila. Lahat ng investors, lahat ng business partners, lahat ng media, nandoon. Oo, mabilis na sangayon ni Sofia at narinig ko sa isang pag-uusap nila sa telepono. May ilalabas daw siyang sorpresa sa gabing iyon. Isang bagay na yayanig daw sa pundasyon ng kumpanya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Amara. Hindi na ito tungkol sa puso niyang nasaktan. Hindi na ito tungkol sa isang asawang nangaliwa. Ang nakataya ngayon ay ang buong legasiya ng pamilya Montenegro. Ang pangalan na, sa ayaw at sa gusto niya, ay dala-dala rin ng anak sa kanyang sinapupunan. Tumayo si Amara at nagsimulang maglakad-lakad sa maliit na sala. Ang kanyang isip ay tumatakbo nang mas mabilis kaysa dati. Pinagsama-sama niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang mga tanong ni Isabela tungkol sa The Meridian Towers. Ang pagiging desperado nitong makuha ang tiwala ni Miguel. Ang paggamit nito sa kanyang ina. Ito ay isang perpektong bagyo na matagal nang pinaplano. At si Miguel na binulag ng nakaraang pagkakasala at ng kasalukuyang pang-akit ni Isabela ay naglalakad papasok sa isang bitag. Kailangan nating balaan si Miguel, sabi ni Sofia. Nababasa ang pag-aalala sa mukha ni Amara. Umiling si Amara. Hindi siya maniniwala sa atin. Sasabihin niyang gawa-gawa lang natin ito dahil sa selos. Sasabihin niyang naninira lang tayo. Kilala ko siya. At lalo na ang ina niya, si Doña Victoria. Ipagtatanggol niya si Isabela hanggang sa huli. Kung ganon, anong gagawin natin? Halos pabulong na tanong ni Sofia. Hahayaan na lang ba natin? Huminto si Amara sa paglalakad at humarap sa bintana. Nakatanaw sa payapang dagat. Ilang linggo siyang nagtago dito. Ilang linggo niyang piniling tumakas. Pinili niya ang kapayapaan. Ngunit ngayon, natanto niya na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtakas. Ito ay matatatagpuan sa pagharap sa mga problema. Ang dating Amara ay iiyak na lang. Ang dating Amara ay magdarasal na lang na sana'y may ibang gumawa ng paraan. Ngunit ang Amara na kinakausap ni Sofia ngayon ay iba na. Siya na ngayon ay isang ina. At gagawin ng isang ina ang lahat para protektahan ang kanyang anak at ang kinabukasan nito. Lumingon siya pabalik kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan o takot. Ang naroon ngayon ay isang apoy, isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Sofia sa kanya kailanman. Hindi, mariing sabi ni Amara, hindi natin hahayaan. Pumunta siya sa kanyang silid at bumalik na may daladalang isang kalendaryo. Tinuro niya ang isang petsa na may bilog na pula. Ang petsa ng charity gala. 2 linggo mula ngayon. Sofia, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Amara. Kailangan kong malaman ang lahat ng detalye ng planong iyon. Bawat maliit na bagay, bawat posibleng kahinaan. Gagamitin natin ang takot mo sa kanya laban sa kanya. Magpanggap kang kakampi ka pa rin niya. Alamin mo ang lahat. Natigilan si Sofia. Ang takot ay muling gumuhit sa kanyang mukha. Pero Amara,
Paano kung malaman niya? Hindi niya malalaman. Puno ng kumpiyansang sabi ni Amara, hinawakan niya ang kamay ng kaibigan. Dahil ang inaakala niyang kahinaan mo, ang sikreto mo, ay siya na rin nating gagamiting sandata. At ako, babalik ako. Babalik saan? Naguguluhang tanong ni Sofia. Lumapit si Amara sa salamin at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng naroon ay hindi na ang asawang nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ang babaeng naroon ay isang kalaban na handa ng lumaban. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na medyo malaki na. Dahil sa iyo anak, babalik si Mama. Bulong niya sa kanyang refleksyon bago lumingon kay Sofia na may matatag na desisyon. Babalik ako sa Maynila. At sa gabing iyon, sa charity gala, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan. Ang mga salitang narinig niya mula sa labas ng opisina, Montenegro Corporation will pay for what they did to my father, ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Miguel na parang isang basag na kampana. Ang lahat ng pagdududa ay nawala. Napalitan ng isang malamig at matigas na katotohanan. Nilinlang siya, ginamit. Ang babaeng pinaniwalaan niyang kailangan ng tulong, ang babaeng pinagkautangan niya ng loob dahil sa nakaraan, ay isa palang ahas na matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. At ang kamandag nito ay nakadirekta, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Galit hindi lang kay Isabela, kundi sa kanyang sarili. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya ipinagpalit ang isang tunay at tahimik na pagmamahal para sa isang mapanlinlang na apoy mula sa nakaraan? Pero hindi ito ang oras para sa pagsisisi. Ito ang oras para kumilos. Bumalik siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto at huminga ng malalim. Ang Miguel Montenegro na isang sentimental at nalilitong lalaki ay kailangan munang magtago. Ang kailangan ngayon ay ang Miguel Montenegro na kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ang CEO na walang awa, kalkulado, at laging isang hakbang na nauuna sa kanyang mga kalaban. Pinindot niya ang intercom. Get me the complete files on the Valdez Shipping Hostel takeover, circa 1995. I want every document, every contract, every correspondence, and get me the blueprints for the Meridian Towers project. The decoy files, not the real ones. Sa loob ng isang oras, ang kanyang mesa ay puno na ng mga dokumento. Sinimulan niyang pag-aralan ng lahat, ang bawat kilos ni Isabela mula sa kanyang mga tanong hanggang sa kanyang mga iminungkahing tulong ay tinitingnan na niya ngayon sa ibang lente. Naintindihan na niya. Ang target ni Isabela ay hindi basta-basta paghihiganti. Ito ay isang sopistikadong corporate sabotage. Plano nitong maglabas ng mga maling impormasyon sa publiko sa panahon ng charity gala kung kailan ang lahat ng atensyon ng business world ay nakatuon sa kanila. Isang maling anunsyo tungkol sa Meridian Towers, marahil isang pekeng environmental issue o isang financial instability report ay sapat na para pabagsakin ang stock market value ng Montenegro Corp sa isang gabi. At kapag bagsak ang kanilang halaga, doon papasok ang mga kasosyo ni Isabela para bilhin ang kumpanya sa murang halaga. Isang mapanganib at napakatalinong plano. Ngunit may isang bagay siyang hindi isinaalang-alang. Ang galit ng isang Montenegro na naagrabyado. Nang gabing iyon, nang magkita sila ni Isabela para sa hapunan, ibang Miguel na ang kanyang kaharap. Ang Miguel na ito ay nakangiti, mas kalmado, at mas malambing pa kaysa dati. You seem to be in a good mood. Puna ni Isabela. Ang ngiti sa labi ay hindi maitago ang tagumpay. I am, sagot ni Miguel. Inabutan niya ito ng isang baso ng alak. I've been thinking about what you said, about our families working together. I think you're right. It's time. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Isabela.
Ang isda ay kumagat sa pain. I brought something for you. Patuloy ni Miguel. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase. These are some of the preliminary plans for Meridian Towers. I want your opinion. I trust your judgment. Ang kanyang mga salita ay matamis na lason. Kinuha ni Isabela ang folder. Ang mga daliri nito'y bahagyang nanginginig sa pananabik. Sa loob ng folder na iyon ay isang set ng mga dokumentong mukhang totoo. Kumpleto. Sa mga technical sounding na jargons at mga peking financial projections, lahat ay dinisenyo para akayin si Isabela sa isang maling konklusyon, isang perpektong bitag. Habang nagpapanggap silang dalawa na nag-aaral ng mga dokumento, ang sakit sa puso ni Miguel ay hindi na para sa sarili niya. Ito ay para kay Amara, ang babaeng itinaboy niya dahil sa taong ito na nagpapanggap sa kanyang harapan. Ang babaeng nasaktan niya ng sobra-sobra dahil sa kanyang katangahan. Ang pagsisisi ay bumalik, mas malakas, mas matindi. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong determinasyon. Kailangan niyang tapusin ito, hindi lang para sa kanyang kumpanya, kundi para sa pamilyang muntik na niyang wasakin. Para sa pamilyang gusto niyang buuin ulit. Kasama si Amara. Pag-uwi niya sa mansyon, hinarap niya ang kanyang ina. Ang pag-uusap ay maikli ngunit matindi. Ma, I know you helped Isabela. Simula niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Of course I did. It's for the best. No, putol ni Miguel. She's planning to destroy this family. Everything that Lolo built, everything we have. Ikinuwento niya sa kanyang ina ang lahat ng kanyang natuklasan. Sa bawat salita, ang kulay sa mukha ni Doña Victoria ay unti-unting nawawala, napapalitan ng pamumutla at hindi makapaniwalang takot. Hindi totoo yan, mahinang sabi nito. It is, maring sabi ni Miguel, and I will handle this. But I need you to do one thing for me, Ma. On the night of the gala, whatever happens, trust me, and stay away from her. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. I am going to protect my family, and my family includes Amara and my future child. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng kanyang ina. Bago magsimula ang gabi ng charity gala, habang inaayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng salamin, nag-vibrate ang kanyang personal na telepono. Isang numero na hindi nakarehistro, isang maikling text message. Alam ko ang plano ni Isabela. Magkita tayo sa likod na pasukan. Isang letra lang, ngunit sapat na yon para pahintuin ang pagtibok ng puso ni Miguel. Amar, babalik siya. Ang likod na pasukan ng Marangyang Hotel ay madilim at tahimik, isang malaking pagkakaiba sa nakasisilaw na liwanag at masayang tugtugin na nagmumula sa ballroom sa di kalayuan. Dito pinili ni Amara na maghintay. Bawat segundong lumilipas ay tila isang oras. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa ingay ng party. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, humuhugot ng lakas mula sa munting buhay sa loob niya. Para sa iyo ito, para sa atin. Maya-maya pa, isang anino ang gumalaw mula sa kadiliman. Isang pamilyar na anino na kahit kailan ay hindi niya malilimutan. Si Miguel, nakatayo ito roon. Suot ang isang perpektong itim na tuxedo. Gwapo pa rin, makapangyarihan pa rin. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng security lamp, ang lahat ng titulong iyon, CEO, Montenegro, asawa, ay naglaho. Ang nakita ni Amara ay ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa kanyang puso. At ang nakita ni Miguel ay hindi ang babaeng iniwan niya. Ang Amara na nasa harap niya ngayon ay may ibang tindig. May tapang sa kanyang mga mata, isang katatagan na hindi niya pa nakikita dati. At habang ang mga mata ni Miguel ay dahan-dahang bumaba, ang kanyang hininga ay biglang naputol. Ang tiyan ni Amara. Ang damit na suot nito ay simple lang,
Ngunit hindi nito maitago ang umbok ng buhay na kanyang dinadala. Amara, ang pangalan niya ay lumabas sa bibig ni Miguel na parang isang panalangin at isang sumpa. Buntis ka. Hindi ito isang tanong, kundi isang pagkatanto. Isang pagkatanto na puno ng 1,000 emosyon, pagkagulat, pagsisisi, at isang hindi maipaliwanag na saya na may kasamang matinding kirot. Ang lahat ng gabi na hinanap niya ito, ang lahat ng araw na pinagsisihan niya ang kanyang mga ginawa, lahat ay bumuhos sa sandaling iyon. May anak sila. Magkakaanak sila. Tumangulang si Amara. Ang kamay niya ay mas humigpit sa pagprotekta sa kanyang sinapupunan. Wala tayong oras para dito, Miguel. Nandito ako para balaan ka. Tila natauhan si Miguel. Ang personal na sakit ay kailangan munang isantabi. Ang plano ni Isabela, alam ko na rin. Mabilis silang nagpalitan ng impormasyon. Ikinuwento ni Amara ang pagtatapat ni Sofia at ang lalim ng paghihiganti ni Isabela. Ikinuwento naman ni Miguel ang kanyang natuklasan at ang bitag na inihanda niya, ang mga pekeng dokumento. Sa loob ng ilang sandali, ang dating mag-asawa ay naging magkakampi, pinag-isa ng isang panganib. Kung ganoon, handa ka na pala, sabi ni Amara, isang bahagyang ginhawa ang naramdaman. Kapag inilabas niya ang mga pekeng dokumento, doon mo siya huhulihin. Exactly. Pagsang-ayon ni Miguel. The moment she presents those papers as fact, she's finished. It's fraud. Corporate sabotage. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa pagitan nilang dalawa. Marahil kaya nilang lampasan ito. Marahil may pag-asa pa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang pinatay ng isang pamilyar na tunog. Ang notification tone mula sa telepono ni Amara. Kinuha niya ito. Iniisip na baka si Sofia lang na nag-uulat. Ngunit ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero. Isang video. Nang i-play niya ito, ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang video ay madilim at nanginginig. Nakatali sa isang silya si Sofia, may takipang bibig, at ang mga matay ng lalaki sa takot. Pagkatapos ay isang malamig at mapang-asar na boses ang narinig. Hello, Amara, sabi ng boses ni Isabela mula sa likod ng kamera. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Your best friend looks so scared. Sayang. Akala niya siguro matatakasan niya ako. Isang maling galaw mula sa'yo at hindi ko masisiguro ang kaligtasan niya. Binitawan ni Amara ang telepono na parang napapaso. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Lumapit ito sa kanya. Hindi siya makasagot. Itinuro lang niya ang teleponong nahulog. Dinampot ito ni Miguel at pinanood ang video. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-aalala, naging pagkagulat, at nauwi sa isang nag-aapoy na galit. That monster? Nanggigigil niyang sabi. You think I'm stupid, Miguel? Ang boses na yon, hindi na mula sa telepono. Totoo na. Sabay silang lumingon. At doon, nakatayo sa dulo ng pasilyo. Lumabas mula sa anino si Isabela. Perpekto ang kanyang ayos. Suot ang isang kumikinang na pulang gown na para bang isa siyang reyna na handa ng koronan. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Akala mo ba talaga ay hindi ko malalaman ang maliit mong pakana? Tanong niya. Dahan-dahan itong naglakad palapit. Ang mga pekeng dokumento? It was a good try, almost believable. Hinawakan ni Miguel si Amara sa likod. Isang kilos ng pagprotekta. Isabela, stop this madness. Let Sofia go. Madness? Tumawa si Isabela, isang tawang walang saya. This isn't madness, Miggy. This is justice. Isang bagay na ipinagkait sa pamilya ko. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, may hawak siyang isang maliit at itim na USB flash drive. You see,
Hindi ko kailangan ng mga pekeng dokumento mo dahil ang dala ko ay ang katotohanan. Anong laman niyan? Mariing tanong ni Miguel. Isang recording. Nakangising sabi ni Isabela. Isang pag-uusap ng lolo mo at ng aking ama. Ilang araw bago siya mamatay. Isang recording kung saan inaamin ng mahal mong Lolo Ricardo na dinaya niya ang aking ama, na ninakaw niya ang kumpanya. Isang recording na sisira, hindi lang sa stock market, kundi sa mismong pangalan ng mga Montenegro. Magpakailanman, ang bawat salita ay isang dagok. Napagtanto ni Miguel at Amara ang kanilang pagkakamali. Minaliit nila hindi lang ang plano ni Isabela, kundi ang lalim ng kanyang galit at ang kanyang pagiging tuso. So, here's the deal, sabi ni Isabela. Ang kanyang tingin ay parang sa isang ahas na handa ng mano-oklaw. Mananahimik kayong dalawa dyan. Papanoorin ninyo akong tapusin ang sinimulan ko. At baka lang makauwi pa ng buhay ang kaibigan mo. Tumalikod si Isabela. Ang kanyang pulang gown ay sumayad sa sahig. Naglakad siya pabalik patungo sa liwanag at ingay ng ballroom. Iniwan sina Amara at Miguel sa madilim na pasilyo na parang mga estatwang hindi makagalaw. Sa di kalayuan, narinig nila ang malakas na palakpakan, sinundan ng boses ng MC. And now, let us all welcome for a special announcement Miss Isabela Valdez. Wala na silang magawa. Bitag sila. Talunan. Ang gabi ng kanilang paghuhukom ay nagsimula na. Ang liwanag mula sa ballroom ay tila isang entablado ng teatro na gumuhit sa kanila papasok. Para kay Amara, ang bawat hakbang pabalik sa lugar na minsan niyang tinakbuhan ay isang pakikipaglaban sa sarili. Ngunit ang takot niya para kay Sofia at ang nag-aalab na proteksyon para sa kanyang anak ay mas malakas kaysa sa anumang hiya o sakit. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang kamay ni Miguel na marahang dumampi sa kanyang likod. Isang kilos na hindi nag-uutos kundi nag-aalok ng suporta. Isang tahimik na mensahe na hindi siya nag-iisa. Sa entablado, si Isabela ay nasa kanyang elemento. Ang liwanag ng mga spotlight ay nagpakinang sa kanyang pulang gown at sa kanyang matagumpay na ngiti. Ang buong silid na puno ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ay nakikinig sa bawat salita niya. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Isabela, ang kanyang boses ay malambing ngunit may bigat, na para bang naglalaman ng isang mahalagang sikreto. Nandito ako ngayong gabi, hindi lang bilang isang kaibigan ng pamilya Montenegro, kundi bilang isang tinig mula sa nakaraan. Isang tinig na kailangang marinig para sa katarungan. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Maging si Doña Victoria na nakaupo sa pangunahing mesa ay nagpakita ng pagkalito sa kanyang mukha. May mga kwento sa likod ng bawat tagumpay. Patuloy ni Isabela. Itinaas niya ang US. At ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang tunay na kwento sa likod ng tagumpay ng Montenegro Corporation. Ang kwento ng aking ama, si Don Enrique Valdez. Inihanda na niya ang USB para isaksak sa laptop na nakakonekta sa malaking screen at sound system. Ito na, ang sandali ng kanyang tagumpay, ang sandali ng kanilang pagbagsak. Ngunit bago pa man niya maisaksak ito, isang boses ang pumutol sa katahimikan ng silid. May isa pang kwento na kailangan ninyong marinig ngayong gabi. Ang lahat ng mga ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa gilid ng ballroom, dahan-dahang lumabas si Amara. Hindi na siya nagtatago sa dilim. Ang kanyang simpleng damit ay isang malaking kaibahan sa karangyaan ng paligid. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi maaring baliwalain. Ang kanyang tiyan na naglalaman ng susunod na henerasyon ng mga Montenegro ay isang malakas na simbolo. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Amara, anong ginagawa mo dito? Security! Alisin niyo siya dito! Ngunit bago pa man makakilos ang mga security,
Isang boses pa ang narinig. Isang boses na nagmumula sa mga speaker ng buong ballroom. Hindi ito ang boses ni Don Enrique Valdez. Hindi si Miguel ang habol niya, Amara. May iba siyang pakay. Isang bagay na may kinalaman sa pagbagsak ng pamilya Valdez. Ang boses na yon. Ang nanginginig na boses ni Sofia. Isang recording na mutla si Isabela, ang kanyang mga matay galit na napako kay Amara. Anong kalokohan ito? Hindi ito kalokohan, matatag na sabi ni Amara. Nagpatuloy siya sa paglakad palapit sa entablado. Ito ang katotohanan. Ang katotohanan na binalak mong sirain, hindi lang ang isang kumpanya, kundi ang buhay ng maraming tao para sa iyong paghihiganti. Ang recording ay nagpatuloy. Inilalabas ang buong pag-uusap nila ni Sofia, kabilang na ang pananakot at pag-amin sa tunay na plano. Ang mga bulungan sa silid ay naging malakas na ugong. Ang mga mukha ng mga bisita ay nagbago mula sa pagtataka, naging pagkagulat, at nauwi sa pagkamuhi. Saan mo nakuha yan? Sinungaling, sigaw ni Isabela. Salamat sa tulong ng isang tunay na kaibigan, sagot ni Amara. Sa hudyat na yon, bumukas ang isang pinto sa gilid. Iniluwan nito si Sofia, hindi na nakagapos, at sa likod niya ay ang Chief of Security ni Miguel. Bago pa man siya mag-kidnap ni Isabela, nagawa na pala ni Sofia ng paraan na i-activate ang isang hidden recorder sa kanyang telepono. At habang bihag siya, nagawa niyang i-send ang file kay Amara bago pa man kunin ang kanyang telepono. Sa sandaling iyon, umakyat si Miguel sa entablado. Hindi siya tumabi kay Isabela. Dumiretso siya sa tabi ni Amara. Hinawakan niya ang kamay nito. Isang kilos na nakita ng lahat. Ang lahat ng narinig ninyo ay totoo, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng awtoridad na hindi matitinag. Si Miss Valdez ay nilinlang tayong lahat. Ginamit niya ang nakaraan para sa isang personal na vendetta. Hindi! Desperadong sigaw ni Isabela. Ang USB, ito ang katotohanan. Kung ganoon, patugtugin mo. Hamon ni Miguel. Nanginginig ang kamay ni Isabela na isinaksak ang USB. Ngunit walang tunog na lumabas. Sa halip, ang lumabas sa malaking screen ay hindi isang audio file, kundi isang video, isang CCTV footage mula sa parking lot ng hotel. Kuha ilang oras lang ang nakalipas. Malinaw na ipinapakita nito si Isabela habang kinakausap ang dalawang lalaki at itinuturo si Sofia bago ito pilit na isakay sa isang van. Tapos na ang laro. Ang mga security ng hotel, sa utos ni Miguel ay umakyat na sa entablado at kinuha si Isabela. Habang kinakaladkad siya palayo, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at galit. Nakatutok kay Amara at Miguel. Hindi pa tayo tapos, hindi pa. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga flash ng kamera mula sa media at ng mga bulungan ng alta sosyedad, si Miguel ay hindi bumitaw sa kamay ni Amara. Humarap siya sa kanya, sa harap ng lahat ng mga matang nakatingin, at ang kanyang tingin ay puno ng pagsisisi at isang pagmamahal na ngayon lang niya natutunang ipakita. Amara, sabi niya, ang kanyang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Patawarin mo ako para sa lahat ng sakit, sa lahat ng gabi na hinayaan kitang mag-isa. Patawarin mo ako sa aking katangahan. Ang mga luha na matagal nang pinigilan ni Amara ay nagsimula ng tumulo. Ngunit hindi na ito luha ng sakit. At doon, sa gitna ng entablado, sa harap ng buong mundo nila, dahan-dahang lumuhod si Miguel Montenegro sa harap ng kanyang asawa. Alam kong wala akong karapatan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam kong nasaktan kita ng sobra, pero nakikiusap ako sa'yo. Para sa akin, para sa pamilyang muntik ko nang iwala, para sa anak natin. Itinaas niya ang kanyang tingin, ang kanyang mga matay basang-basa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umpisahan natin muli. Please, ang mga sumunod na araw ay isang malaking bagyo sa media.
Ang gabi ng paghuhukom sa Montenegro Charity Gala ay naging laman ng bawat balita, bawat pahayagan at bawat social media feed. Ang pangalan ni Isabela Valdez ay naging simbolo ng isang high-profile na iskandalo, habang ang pangalan naman ni Amara Reyes Montenegro ay biglang naging bukambibig ng lahat. Ang asawang nagbalik, ang inang magiting, ang reynang nagligtas sa kaharian. Ngunit malayo sa ingay at gulo ng Maynila, sa tahimik na baybay ng Batangas, si Amara ay walang pakialam sa mga headline. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kapayapaan na muli niyang natagpuan sa loob ng maliit na bahay ng kanyang tiyahin. Ang kaibahan lang, sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Mula sa bintana ng kusina, pinanood ni Amara si Miguel, ang makapangyarihang CEO ng Montenegro Corporation, ang lalaking laging napapalibutan ng mga katulong at personal chef, ay kasalukuyang nakatayo sa harap ng kalan, nakakunot ang noo, at halatang hindi alam kung paano sisindihan ang gasul. May hawak itong sandok na parang isang sandata at isang aklat ng mga recipe na halatang ngayon lang nabuklat. Sinusubukan niyang magluto ng sinigang, bulong ni Tia Elena sa tabi ni Amara. May halong pagpipigil ng tawati. Pangatlong beses na niyang sinubukang tantiyahin ang dami ng sampalok. Kanina, halos 1 kilong kangkong ang nailagay niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Mula nang matapos ang gabi ng gala, hindi siya iniwan ni Miguel. Iginiit nitong ihatid siya pabalik sa Batangas. At mula noon, nanatili ito sa isang maliit na inn sa kabilang kanto at araw-araw na dumadalaw. Hindi ito naguutos, hindi ito nagmamadali. Ito'y naghihintay at nagsisikap. Kagaya ngayon, sa kanyang bigong pagtatangkang lutuin ang paboritong ulam ni Amara. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Amara, ito ay mas makahulugan kaysa sa lahat ng mamahaling regalo na ibinigay nito sa kanya noon. Ito ay 1 kilos ng pagpapakumbaba. Mamaya-maya, dumating si Sofia. Ang pagkikita nilang muli ay puno ng mga yakap at luha. Wala nang bigat, wala nang galit. Ang naroon na lang ay ang ginhawa ng dalawang magkaibigang muling nagkita matapos ang isang matinding pagsubok. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo, Amara, sabi ni Sofia habang magkatabi silang nakaupo sa beranda. Iniligtas mo ako. Iniligtas natin ang isa't isa, sagot ni Amara. Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan. Tapos na ang lahat. Kailangan na nating magsimulang muli. Nang hapong iyon, habang nagpapahinga si Amara, kinausap siya ni Miguel sa hardin kung saan unang namukadkad ang kanilang bagong ugnayan. Nakausap ko si Mama. Panimula ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dagat. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa kay Amara. Hindi umimik si Amara. Hinintay niya itong magpatuloy. Sinabi ko sa kanya ang lahat, sabi ni Miguel, na kung hindi siya hihingi ng tawad sa'yo, isang tunay at taos-pusong paghingi ng tawad, hindi lang para sa nangyari kay Isabela, kundi para sa 2 taon ng pagmamaltrato niya sa'yo, ay hindi na niya kailanman makikita ang kanyang apo. Natigilan si Amara. Ang pagharap ni Miguel sa kanyang ina ay isang bagay na hindi niya kailanman inakalang mangyayari. Si Doña Victoria ay isang pader na hindi matinag. Umiyak siya, mahinang sabi ni Miguel, na tila nagulat din sa kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nagsisi. Hindi ko alam kung kailan, pero darating siya dito. At kung hindi mo pa siya handang harapin, maiintindihan ko. Ang kilos na yon, ang pagtatanggol sa kanya sa panahong wala siya, ay isang malakas na patunay. Dahan-dahang giniba nito ang natitira pang pader sa paligid ng puso ni Amara. Miguel, sabi ni Amara, sa wakas ay nagsalita. Bakit, Kit? Tumingin si Miguel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kalungkutang matagal nang kinikimkim. Dahil duwag ako, Amara. Dahil iyon ang totoo. Mula pagkabata, pinalaki ako
para maging tagapagmana, hindi para maging asawa o ama. Ang lahat ay tungkol sa negosyo, sa pangalan, sa obligasyon. Huminga siya ng malalim. Ang tungkol sa pamilya Valdez, may bahid ng katotohanan ang galit ni Isabela. Naging marahas ang lolo ko sa negosyo. At ang bigat ng kasalanang yon, kahit hindi ko tuwirang ginawa, ay dinala ko. Kaya nang bumalik si Isabela, ang pakiramdam ko ay may utang akong dapat bayaran. Pero ginamit ko yon bilang dahilan para takasan ng mas malaking problema, ang sarili kong kawalan ng kakayahang magmahal ng tama. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang pinakamalaking kasalanan ko, Amara, ay ang binaliwala kita. Nandyan ka lang palagi, tahimik na nagmamahal, at sa halip na pahalagahan iyon, inakala kong iyon ay isang bagay na hindi na mawawala. Hindi ko nakita ang halaga mo hanggang sa nawala ka na sa akin. Patawarin mo ako. Ang bawat salita ay sinsero. Ang bawat salita ay totoo. Naramdaman ito ni Amara hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit ang 2 taon ng sakit ay hindi basta-basta mabubura. Naririnig ko ang lahat ng sinasabi mo, Miguel, mahinang sagot ni Amara. At naniniwala ako sa'yo. Ngunit ang sakit, andito pa rin. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Hindi ko kayang bumalik sa dati. Hindi ko kayang bumalik sa mansyon. Hindi ko kayang maging ang dating Amara. Isang mabilis na sakit ang gumuhit sa mukha ni Miguel. Ngunit mabilis din itong napalitan ng pag-unawa. Tumango siya. Hindi iyon ang hinihiling ko, sabi niya. Hindi ko gustong bumalik ang dating Amara. Gusto ko ang Amara na nasa harap ko ngayon, matapang, matatag at buo. Hayaan mo akong ipakita sa'yo, hindi sa salita, kundi sa gawa, na nagbago na ako. Hayaan mong ligawan kitang muli. Hayaan mong patunayan ko na karapat-dapat ako sa'yo at sa magiging anak natin. Ang kanyang alok ay hindi isang utos, kundi isang pakiusap. Isang paanyaya para sa isang bagong simula. Tumahimik si Amara, pinakikiramdaman ang kanyang puso. May takot pa rin, ngunit meron na ring pag-asa. At sa sandali ng katahimikang yon, isang bagay ang kanyang naramdaman. Isang maliit, ngunit malinaw na paggalaw sa loob ng kanyang tiyan. Isang pitik. Tapos isa pa. Napahawak siya sa kanyang tiyan at isang nangiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang anak. Nagpaparamdam ito na para bang sumasang-ayon sa isang bagong simula. Napansin ni Miguel ang pagbabago sa kanyang mukha. Anong nangyari? Hindi nagsalita si Amara. Kinuha niya ang kamay ni Miguel. Ang kamay na minsan niyang pinangarap na hahawakan siya ng may pagmamahal at dahan-dahan itong inilapat sa kanyang tiyan. Sa una, walang naramdaman si Miguel. Ngunit pagkatapos, naramdaman din niya. Isang maliit na pitik laban sa kanyang palad. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang halo ng pagkamangha at purong emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Amara. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Tinitigan siya ni Amara pabalik. Ang sarili niyang mga mata ay basa na rin. At sa isang boses na puno ng pag-asa at pangako, sinabi niya ang 2 salitang magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Anak natin. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ay naghilom sa mga sugat at nagdala ng mga bagong simula. Ang malakas na alon ng iskandalo ay humupa na, napalitan ng payapang agos ng pang-araw-araw na buhay. Sa isang maliwanag at maaliwalas na umaga, ang hangin ay puno ng halimuyak ng dagat at ng isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika para kina Amara at Miguel, ang mahinang pag-iyak ng isang sanggol. "Shh, Ricardo, andito na si Papa," mahinang sabi ni Miguel habang maingat niyang kinakarga ang munting nilalang na nakabalot sa isang asul na kumot. Pinangalanan nila ang kanilang anak na Ricardo, sunod sa pangalan ng lolo ni Miguel, hindi bilang pagpupugay sa pagiging tuso nito sa negosyo, kundi bilang isang paalala na ang bawat pamilya
ay may mga anino sa nakaraan na kailangang harapin at itama sa kasalukuyan. Pinanood ni Amara ang eksena mula sa pintuan ng nursery. Si Miguel, ang lalaking dati ko, mas komportable sa isang boardroom kaysa sa isang tahanan, ay bihasang-bihasa na ngayon sa pag-aalaga. Ang kanyang mga kamay, na dati pumipirma lang ng milyon-milyong kontrata, ay natuto ng magpalit ng lampin, magtimpla ng gatas, at magpatahan ng isang umiiyak na sanggol sa gitna ng gabi. Ipinagbili ni Miguel ang lumang mansyon ng mga Montenegro. Sa halip, bumili siya ng isang magandang bahay sa mismong baybayin ng Batangas, hindi kalayuan sa bahay ni Tia Elena. Ang bahay ay hindi kasing laki ng dati, ngunit ito'y puno ng liwanag, puno ng tawanan, at higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Ito ang tahanang pinangarap ni Amara. Ang tahanang ngayon ay binuo nila ng magkasama. Mukhang may nagmana ng lakas ng boses mo, biro ni Amara. Lumapit siya kay Miguel at hinaplos ang malambot na pisngi ng kanilang anak. At ang ganda ng mga mata mo, sagot ni Miguel. Ang kanyang tingin ay napunta mula sa sanggol patungo kay Amara. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay totoo, malalim, at hindi na nagtatago sa likod ng anumang maskara. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanilang sandali. Pumasok si Doña Victoria. Ang dating matapobre at palaging nakasimangot na matriarch ay malaki na ang ipinagbago. Ang kanyang mga mamahaling damit ay napalitan ng mas simpleng kasuotan. Ang kanyang mga mata, na dati laging mapanuri, ay puno na ngayon ng lambing, lalo na kapag nakatingin sa kanyang apo. Totoo sa kanyang pangako, bumisita si Doña Victoria ilang linggo matapos ang gabi ng gala. Sa harap ni Amara, walang ibang tao ay buong pagpapakumbaba itong humingi ng tawad. Umiyak ito, inamin ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang takot na mawala ang estado ng kanilang pamilya at ang kanyang pagsisisi sa lahat ng sakit na idinulot niya kay Amara. Hindi ito madali, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan ni Amara na magpatawad. Tinanggap niya ang alok ng kapayapaan, hindi lang para sa kanyang biyenan, kundi para na rin sa kanyang sarili. Hayaan mo na ako, hiho, sabi ni Doña Victoria. Kinukuha si Baby Ricardo mula sa mga bisig ni Miguel. Magpahinga muna kayong mag-asawa. Maglakad-lakad kayo sa labas. Ako na muna ang bahala sa apogi kong apo. Nagkatinginan sina Miguel at Amara at sabay nang ngumiti. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan. Ang langit ay may kulay kahel at rosas. Ang mga alon ay marahang humahalik sa buhanginan. Sinong mag-aakala? Panimula ni Amara, na dito pala nating matatagpuan ang lahat. Minsan, kailangan mo munang mawala ang lahat para malaman kung ano talaga ang mahalaga. Sagot ni Miguel. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Amara. Huminto sila sa paglalakad at humarap sa isa't isa. Amara, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi perpekto ang naging simula natin. Marami akong pagkakamali at alam kong habang buhay kong pagsisikapang bumawi sa'yo. Pero gusto kong malaman mo. Hinawakan niya ang mukha ni Amara gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng lahat ng salitang hindi niya nasabi noon. Mahal na mahal kita. Noon, kahit hindi ko alam kung paano ipakita. Ngayon, na natutunan ko na. At magpakailanman. Isang luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa mata ni Amara. Hindi na niya kailangan ng mga salita. Ang init ng mga kamay ni Miguel, ang katotohanan sa kanyang mga mata, at ang kapayapaan sa kanyang puso ay sapat ng sagot. Dahan-dahan, inilapit ni Miguel ang kanyang muka at hinalikan siya. Hindi ito isang halik ng pagnanasa o obligasyon. Ito ay isang halik ng pangako. Isang halik ng paghilom. Isang halik na nagsasabi ng kanilang bagong simula. Niyakap nila ang isa't isa habang ang araw ay tuluyan ng lumubog sa abot tanaw
nag-iiwan ng isang pangako ng isang panibagong umaga. Ang kanilang kwento na nagsimula sa sakit at pagkabigo ay natagpuan ang katapusan nito hindi sa isang malaking mansyon o sa isang marangyang pagdiriwang, kundi sa isang simpleng yakap, sa isang payapang dalampasigan, isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong simula, kundi sa lakas na bumangon mula sa mga pagkakamali at sa tapang na magmahal ng mas buo at mas totoo. Ang kwento ng babae na ito ay hindi lamang isang paglalakbay ng paghahanap ng sarili, kundi isang aral tungkol sa katatagan at katarungan. Nang ang lahat ay tila nawawala, tumayo siya at lumaban, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa batang isinusuong. Ang mga masasamang tao ay laging kailangang maningil para sa kanilang mga ginawa, at ang mga mabubuti ay darating din ang tamang panahon ng gantimpala. Naniniwala ba kayo na pagkatapos ng lahat ng pagsubok, ang tunay na pagmamahal ay muling magbabalik? Ang kwentong ito ay patunay ng lakas ng loob at kapangyarihan ng pagpapatawad. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwento ngayong araw. Ano ang palagay ninyo tungkol sa mga desisyon ng babae sa kwento? Kung kayo kaya ang nasa kanyang kalagayan, paano kayo kikilos? Ipagbigay alam ang inyong mga opinyon sa ibaba ng video at ibahagi ang inyong nararamdaman. Palagi akong nagnanais na marinig ang inyong mga saloobin. Naway maging maganda ang inyong araw at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.